Ka-Express, malaking balita mula Japan. Ang Koshigaya Alphas, home team ni Kai Sotto, ay inaasahang mas magiging sulit sa darating na Japan B-League season dahil 2 linggo na lang at posibleng bumalik na sa action ang kanilang 7-3 center matapos ang ACL injury. Mahigit kalahating taon ding hindi nakapaglaro si Kai at ramdam ng Koshigaya Alphas ang kawalan niya lalo na sa depensa at rim protection. Ngayon, muling may pag-asa ang kupunan na makabalik sa winning form. Sa mga nakaraang linggo, nakitang aktibo si Kai sa training facility ng Alphas. Unti-unti siyang ibinabalik sa full contact drills at scrimmages at ayon sa coaching staff, positibo ang kanilang assessment. Hindi lang ito pagbabalik ng isang manlalaro, kundi pagbabalik ng isang franchise cornerstone na kayang magbago ng laro. At para sa Alphas, malaking bagay na magkaroon ulit ng presensya sa ilalim na kayang magpahirap sa kahit sinong kalaban. Kung titingnan ang current roster ng Koshigaya Alphas, kulang sila sa natural big man na may parehong height at skill set ni Kai. Ang pagbabalik niya ay magbibigay ng flexibility sa rotations, lalo na sa pick and roll defense at rebounding. Higit pa rito, inaasahan din na makakatulong siya sa offensive spacing dahil bukod sa taas at rim finishing, may kakayahan din siyang sumabay sa perimeter plays. Ka-Express, malinaw na excited ang Koshigaya Alphas sa pagbabalik ng kanilang Pinoy star. Sa bawat ensayo, ramdam ang pag-angat ng moral ng buong team. Alam nila na kapag kompleto at healthy si Kai, mas magiging seryoso ang kanilang tsensa na makipagsabayan sa mas malalakas na Japan B-League squads. 2 linggo na lang at posibleng makita natin siyang magsuot muli ng jersey ng Koshigaya Alphas at sigurado magbabago ang ihip ng hangin sa liga. Ka-Express, eto na ang update na matagal nang hinihintay ng mga fans ng Koshigaya Alphas. 2 linggo na lang at posibleng bumalik na si Kai sa aksyon matapos ang matinding ACL injury na nagpahinto sa kanyang season. Sa Japan B-League, alam ng lahat kung gaano kahalaga ang isang towering presence sa shaded lane. At para sa Koshigaya Alphas, malaking kawalan ang pagkawala ng kanilang 7-3 anchor. Sa kanyang absence, nakita natin kung paano nahirapan ang kupunan sa depensa, lalo na sa rim protection at rebounding, kung saan madalas silang nadodominate ng mas matatangkad at mas physical na kalaban. Ngayong unti-unti nang nagbabalik si Kai sa training, ramdam agad ang pagbabago sa atmosphere ng Koshigaya camp. Ayon sa insiders, mas mataas ang energy ng practice, mas determinado ang mga players at mas buo ang tiwala ng coaching staff na kaya nilang sumabay sa mas malalakas na teams kapag kompleto ang kanilang rotation. Ang pagbabalik ni Kai ay hindi lang simpleng dagdag pwersa, ito ay pagbabalik ng identity ng Koshigaya Alphas bilang isang team na may tunay na centerpiece sa loob. Kung titingnan ang laro ng Koshigaya Alphas nitong nakaraang buwan, umaasa sila sa kanilang guard-heavy offense na makabuo ng mga puntos. Minsan nagiging epektibo ito dahil mabilis ang ball movement, pero madalas ding nauuwi sa forced shots at turnovers, lalo na kapag tight ang depensa ng kalaban. Ang kawalan ni Kai ay nagresulta rin ng kakulangan sa second chance opportunities at inside scoring. Ito ang butas na pwedeng mapuno agad ng kanyang pagbabalik. Kilala si Kai hindi lang sa taas kundi pati na rin sa versatility. May kakayahan siya mag-finish sa rim at mag-pick and pop at magbigay ng spacing dahil kaya niyang tumira mula mid-range. At sa depensa naman, wala pang ibang player sa Koshigaya Alphas ang nakapagbigay ng parehong impact. Kapag andyan si Kai, nagkakaroon ng confidence ang perimeter defenders na maging agresibo dahil alam nilang may towering rim protector na handang sumalo kung makalusot ang kalaban. Ang shot-blocking presence niya ay nagbibigay ng intimidation factor na hindi makikita sa stat sheet pero ramdam sa bawat laro. At isa pang aspeto na mahalaga sa pagbabalik ni Kai ay ang kanyang leadership. Kahit bata pa siya, nakikita ng kanyang teammates ang disiplina at professionalism na dala ni Kai sa bawat ensayo. Sa panahon ng kanyang injury, madalas pa rin siyang nasa sidelines, nagbibigay ng suporta at input, kaya ngayong handa na siyang bumalik. Mas malakas ang loob ng Koshigaya Alphas na makipagsabayan, lalo na't may emotional lift silang nakukuha mula sa kanyang pagbabalik. Ka-Express, hindi may tatanggi na sa darating na 2 linggo ay crucial para sa Koshigaya Alphas. Ito ang panahon para tuluyang ibalik si Kai sa game shape, subukan ang chemistry ng lineup, at ihanda ang kanilang sistema para sa mas mahirap na laban sa Japan B-League. At sa pagbabalik ni Kai, hindi lang siya nagkakaroon ng mas mataas na tsansa para manalo,
nagkakaroon sila ng bagong direction at renewed confidence bilang isang organisasyon. Ka-Express, pag-usapan natin ngayon kung paano babaguhin ng pagbabalik ni Kai ang buong sistema ng Koshigaya Alphas sa tagal ng kanyang pagkakaupo dahil sa ACL injury. Napilitan ang Koshigaya Alphas na umasa sa small ball offense kung saan guards at wings ang nagsasalo ng responsibilidad sa scoring. Naging mabilis ang transition game nila, pero naging vulnerable din sila sa depensa at sa half-court sets. At ngayon sa pagbabalik ng kanilang 7-3 big men, magbabago ang dynamics ng kupunan. Unang-una sa offense, malaking tulong ang presence ni Kai sa pick and roll at pick and pop situations. Ang kanilang guards na madalas nagiging predictable sa isolation plays ay magkakaroon ng bagong weapon dahil sa kakayahan ni Kai na mag-set ng solid screens at agad bumaba sa paint para sa lob o kaya ay might stretch papunta sa mid-range jumper. So ibig sabihin, lalaki ang spacing at mas mahihirapan ang kalaban na mag-rotate sa depensa. Sa mga crucial possessions, magiging option na rin si Kai bilang low post anchor na pwedeng pagdaanan ng bola bago mag-pick out sa shooters. Sa depensa, halos automatic na game changer si Kai. Kung noon wala siya, ay madaling nakaka-score sa loob ang mga kalaban ng Koshigaya Alphas at sa pagbabalik niya ay bababa agad ang field goal percentage ng mga big men ng opposing teams. Ang kanyang shot blocking at rim protection ay magbibigay ng kumpiyansa sa mga guards na maging mas agresibo sa perimeter defense. Bukod pa dito, kaya rin niyang mag-switch kahit sa mas maliliit na players dahil sa kanyang mobility, bagay na hindi karaniwan sa mga may taas na tulad niya. Ito ang nagbibigay sa Koshigaya Alphas ng mas flexible defensive schemes. At isa pa sa malaking epekto sa pagbabalik ni Kai ay ang pacing ng laro. Noon wala siya, forced na maging mabilis ang Koshigaya Alphas para makahanap ng madaling puntos. Pero ngayon, maaari na silang maglaro ng mas balanse, kayang bumagal at mag-execute ng half-court offense dahil may post presence sila, pero kaya ring bumilis kapag may pagkakataon sa fast break. Ang versatility na ito ay magbibigay sa kanila ng unpredictability na matagal nilang kulang. At hindi rin dapat kalimutan ang psychological impact ng pagbabalik ni Kai. Alam ng bawat team sa Japan B-League kung gaano kahirap makaharap ang isang 7-3 center na may international experience. Ang mismong presensya niya sa loob ng court ay nagdudulot ng intimidation na maaaring magdulot ng hesitation sa mga kalaban bago sila makaatake. Sa isang liga na punong-puno ng skilled imports at mabilis na Japanese guards, ang ganitong klaseng advantage ay priceless. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.